Original sin. Ang original sin po ay may dalawang klase. Ang isa po ay sin of omission at ang ikalawa ay sin of commission. Ang sin of omission po ay ito po yung kasalanan na alam naman na dapat natin nagagawin natin pero hindi po natin ito ginagawa. Kumbaga alam na natin yung tama at mali pero hindi pa rin po natin ginagawa yung tama kung ano yung mas makakabuti. Ito po ay mababasa sa James chapter 4 verse 17. And praise. Iyon po yung dapat natin gawin at iyon po yung tama, iyon po yung gawin natin. Kasi sa parang hindi po pagsunod sa tamang gawain ay nagkakasala na rin po tayo. At ang ikalawa ng pong klase ng original sin ay sin of commission. Ito po yung kusa na natin ginagawa, alaman natin ang tama at mali pero gusto natin gawin yun. At iyon po yung sin of commission, iyon po yung kasalanan na kusa po talaga natin ginawa o gusto talaga natin gawin. At ito naman po ay mababasa sa 1 John chapter 1 verse 8 to 10. Tayo'y walang kasalanan. Dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. 9. Subalit kung ipinahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Sa huling verse, kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Amen ang salita ng ating Diyos. So, tayong mga tao ay hindi po talaga mawawala yung kasalanan. Amen po ba? Kasi wala naman pong perfecto sa atin maliban sa ating Panginoong Diyos. Amen. At ang pagiging born again po ay ito po ay mayroong ABC. Ang una po, ang A po, accept Jesus as your Lord and Savior. Tinanggap na po ba natin ang ating Diyos bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas? Amen. Ito po ay mababasa sa Revelation chapter 3 verse 20 at John chapter 1 verse 12. Pahayag 3:20. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin ninuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. John 1:12 po. Pakibasa po. Thank you po Kuya Riz. John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niyang karapatang maging anak ng Diyos. And praise God. So sa parang daw po na pagtanggap natin sa ating Panginoon bilang ating tagapagligtas, ay tayo po ay binigyan na ng karapatan ng ating Diyos bilang maging anak niya. Pangalawa po, ang B sa ating ABC ay believe that He loves you and has wonderful plan for us. So ang Diyos daw po ay kailangan po nating maniwala na ang Diyos po ay mahal tayo at may maganda siyang plano para sa atin. Ito po ay mababasa sa Jeremiah 29 verse 11. Para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kung hindi para sa inyong ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Yan, praise God. Lagi po natin dinedeclare yan na ang Panginoon po ay mahal niya tayo at ang Panginoon po ay may plano para sa atin. At ang ating pong panghuling letra na letter C po, ito po ang sabi po dito, confession or declaration and believe in your heart that God raised Him from the dead. Sa Romans 10 verse 9 to 10. Romans chapter 10 verse 9 to 10. Romans 9. Romans 10 verse 9. Kung ipahahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso ka sasampalataya na siya ay muling nabuhay, muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. 10. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos, nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Praise God. So nararapat lamang talaga na ipahayag natin at aminin natin at manampalataya tayo sa ating puso na binuhay siyang muli ng ating Diyos mula sa mga patay. Yan. Praise God. At meron po tayong kung paano po tayo magiging born again or how to be born again. Una po, admit that you are sinner. Sa Romans 3 verse 23. At walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan, praise God. Para po tayo ay ma-born again. Kung paano po tayo ma-born again, una na po ay aminin po natin na tayo ay makasalanan. At ikalawa po, know that God has already provided for your salvation. Sa John 3 verse 16. Tingnan
ng katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. And praise God. So, para raw po tayo para po tayo ay ma-born again, sabi po dito, alamin po natin na ang Diyos po ay naglaan po sa atin ng kaligtasan na ating pong binasa sa John 3 verse 16. At ikatlo po, know that you cannot save yourself. O alamin po natin na hindi po natin maliligtas ang ating sarili, na mababasa po sa Titus chapter 3 verse 5 at Ephesians chapter 2 verse 8. Titus chapter 3 verse 5, Ephesians chapter 2 verse 8. Sila'y magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Amen. Ephesians chapter 2 verse 8 po. Ay, Iba yun. Titus. Sorry. Sa kaligtasan. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag Amen. sa atin. Tayo'y pinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Amen. Po. Sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ayan, praise God. So, simula sa ating sarili, kundi ito po ay kaloob at kagandahang loob po ng ating Diyos na ibinigay niya po sa atin. Yun po ang ating ikatlong pamamaraan kung paano po magiging born again. At ika-apat naman po ay repent of your sins. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Sa Luke chapter 13 verse 3. Sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Tayo ay ma-born again, kailangan po natin pagsisihan ang ating mga kasalanan, talikuran po yung mga dati nating gawain na hindi po para sa ating Diyos. Ayan, amen. So, ikalima po ay ask Jesus Christ to save you. Hilingin daw po natin kay Yeso Cristo na tayo ay iligtas, na mababasa po sa Romans chapter 10 verse 13 at Acts 16 verse 31. Romans 10 verse 13, Acts 16 verse 31.